Init. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, ka-coffee. Nako po, nakahanap ng katapat itong mga DDS. Ay, nako, ang tatapang ninyo ha. Nakahanap sila ng kaya silang sabayan. Yung bagong talaga na undersecretary dyan sa Presidential Communications Office o PCO, itong si Attorney Claire, abay, marunong bumirada ka-coffee ha. Binira agad itong si Digong. Kasi naman itong mga taong ito sanay na sanay itong mga to Akala nila hindi sila gagantihan. Akala nila sila lang yung marunong bumira. For the longest time, simula nang maupo si PBBM dyan, ang binibira nila, yung administrasyon, sige, bira sila ng bira dyan. Actually, hindi pa gumaganti sa kanila Hindi pa nakikipagsabayan sa kanila Pero ngayon, pansinin ninyo, tumatapang yung mga alter ego ni PBBM Hindi si PBBM, sige, si PBBM nagsasalita din. Pero actually, dapat hindi niya dungisan yung pangalan niya para makipagbardagulan, no? O sagutin yung mga aligasyon ng mga fake news naman na galing sa mga DDS. So, dapat yung mga alter ego niya. Pansinin ninyo, si Lucas Bersamin, napakatapang. Pag nagsalita, very strong. Si Enrile, no holds barred kung magsalita. Ito, dagdag ito. Si Attorney Claire. Sige, pag-usapan natin yan ka-coffee. Nanumpa na kasi yan sila ka-coffee. Kanina lumabas yan ka-coffee na nanumpa na po yan. Yung litrato na yan, makikita nyo yung presidente at si bagong secretary po ng PCO, si Secretary J. Ruiz, and ito pong si Attorney Claire. Kanina lumabas po itong litrato na ito. Si Attorney Claire, binabash nila ngayon. Siyempre may mga lumang issue yan, yung nagka-problema siya noong nasa DZMM pa ito ka-coffee, nung nag-argumentado daw po yan at kinulong, etc. Siyempre, kailangan na ng demolition job Sinimulan na nilang gawa ng mga demolition job itong si Attorney Claire Castro, ang bagong talaga pong undersecretary dyan sa PCO. Very strong yung mga statement ni Attorney Claire patungkol dito kay Digong Wait lang, pakita ko sa inyo ha. May tanong, kasi nag-press con, di ba? May tanong. Sa Mandaue rin po, sinasabi po ni former President Rodrigo Duterte na bumalik na daw po yung droga sa Davao, Cebu at Manila. Marami na ring mga tambay na hold up daw ang mga nasasaksak. Wow! Yan ang tanong. Sagot ni Attorney Claire. Attorney Yusek Claire Castro. Including Davao City? Okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Sa Pulagad. Sino ba? Hindi ba yung anak niya? Si Baste Duterte. So, ang ibig sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya. Aray ko po, ang sakit naman magsalita nito ni Attorney Claire. Sa Pulagad, si Baste Duterte. Kasi sinasabi nila balik na si Tatay Digong kasi bumalik na yung droga. Bakit dyan sa Davao? Parang ang dami-daming nahuhuli dyan. Inefficient yung mayor. Ang mayor, si Baste Duterte, anak ni Digong. Si Digong, wala namang ibang ginawa kundi manggulo. Mang-asar sa gobyerno, magpakalat ng fake news, yan ang ginagawa inefficient yung anak niya. So, ibig sabihin napaka-inefficient ng anak niya. Again, uulitin natin, nasaan ang data patungkol dito. At tandaan natin, noong panahon niya, at least ngayon may record kung may namatay. Noong panahon niya, mayroon bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao sa pool. Ang tukhang agad. Kasi very problematic yung tukhang yun bato Yung tukhang na yan, may record ba? O baka nabura. Record sa tubig, nabubura agad yan. Tanong lang natin yun ha. So dapat, yun siguro alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganoon ang kanyang lungsod? Back to you. Bumalik agad sa inyo yan, ka-coffee. Bakit ganyan yung lungsod nyo? Bakit maraming nagdodroga daw dyan sa Davao? Inefficient yung mayor. May pananagutan yung mayor dyan. Anong ginagawa ng mayor? Diba? Anong ginagawa? Baka wala. Tapos pupula sa gobyerno. Nako po. Sapol na sapol sila dyan. Ang daming pa balita dito ka-coffee Kay Attorney Claire Sige, pakinggan natin ka-coffee yung bahagi ng kanyang interview, no? Magaling itong magsalita Siyempre, abogado. Dating anchor ito ka-coffee ng DZMM. Sige, play natin. Wait lang ha. Sa una, kasi sabi ni sinasadya daw na i-impeach si VP Sara para to prevent her from running a kwento.
Well, anyway. Wait. alam naman natin- Kasi medyo mahina yung audio, no? Yung tanong po ng media, itong mga effort na yan, gustong i-impeach si Sara Duterte para hindi na makatakbo sa pagka-presidente come 2028. So ito yung response ni attorney, ni Yusek. Ano ang unang pronouncement ng ating Pangulo? Sa una, of course, hanggat wala pa yung mga impeachment complaints, hanggat maaari ay huwag na sanang matuloy. At since nandiyan na, at hindi naman niya hawak, of course, ang Kongreso, dahil meron tayong separation of powers, hindi siya makikialam, hindi siya kikilos kung ito man ay matuloy o hindi matuloy. So, Correct. kung ang sinasabi lamang nila ay para ma-impeach si VP Sara, well, kanilang opinion yon. Ito talaga naman ay nakikita natin kung saan sila gumagawi. At ito ay sa lahat ng kanilang mga rallies, makikita natin ang paninira nila sa pamahalaan at sa Pangulo. So, alam na natin kung Wait. Hold. Very clear. Ano bang ginagawa nito mga DDS na yan? Una, sige, nagbigay sila ng opinion. Ang masaklap kasi, wala namang problema sa opinion eh. Ang masaklap kasi, nauuwi sa fake news. Kinakasanayan nila itong fake news na to. Ipapakalat nila yan. At ano ba yung ginawa nila? Magrally sila na magrally. Remember yung Maisog? Anong ginagawa nila dyan sa Maisog? Siraan ng gobyerno. Siraan si PBBM. Gusto nilang patalsikin ng presidente para umupo dyan si Sara Duterte. Diba? Kumbaga, nasa isang empire ka, imbis na tumulong ka para mapalago yung empire, ginugulo mo pa. Yan, known characteristic yan ng mga Maisog. Proud pa sila, no? Yung kakamaisog rally nila. Karakteristik yan ng hindi naman lahat ng DDS, pero ng maraming DDS, yan ang ginagawa ngayon. Galit na galit sa gobyerno. Gustong ibagsak yung gobyerno. Kala naman nila, sila lang yung babagsak. Hindi nila alam na kapag bumagsak ang gobyerno, maraming damay. Marami ang apektado. Oh. ang punta nila. Gusto nila ulit makuha ang power. Oh, wait lang. Na-miss ko yun Kaya sa lahat nila ay para ma-impeach si VP Sara. Well, kanilang opinion yon. Ito talaga naman ay nakikita natin kung saan sila gumagawi. At ito ay sa lahat ng kanilang mga rallies, makikita natin ang paninira nila sa pamahalaan at sa Pangulo. So alam na natin kung saan ang punta nila. Gusto nila ulit makuha ang power, ang authority, ang position. Wag na sugarcoat yan. Gustong makabalik sa kapangyarihan. Gusto ulit ng mga Duterte na miss ata ang Malacanang. Uy, kunin natin kay Marcos yan. Yang ginagawa nila. Okay naman, walang problema. Karapatan nyo naman yan eh. Kung nag-aspire kayo, makabalik kayo dyan sa palasyo, karapatan nyo yan. Nasa demokrasya tayo. Pero maghintay kayo sa 2028. Patakbuhin nyo si Sara. Kung mananalo si Sara, edi sa inyo na ulit ang Malacanang. Unfair nga sa taong bayan eh. Parang pinag-aagaw-agawan lang ang Malacanang eh. O malinaw na malinaw oh. Sabi ni Yusek Castro. Yung ginagawa ng mga yan, alam na alam kung anong direksyon. Makabalik sa pwesto, makabalik sa kapangyarihan. Kasi nag-enjoy na sila eh. Ganito pala yung lasa ng Malacanang. Ganito pala kapag ikaw ay nasa kapangyarihan. Balik tayo dyan. Ang masaklap, imbes na maghintay ng 2028, naging sakim sa kapangyarihan. Hindi, wag na natin hintayin ng 2028. Matagal pa yan. Tanggalin natin si Marcos. Pag-resignin natin si Marcos. I-pressure natin si Marcos. Ibudol natin yung mga tao. Tumakbong EDSA, punta ng EDSA at pag-resignin si Marcos. Ginawa nila lahat yan. Nagtagumpay ba sila? Hindi sila nagtagumpay. Pahiya kayo ngayon. Sabi kayo sa kapangyarihan, mukhang mauunsyami pa yan. Pagdating ng 2028, paano kung impeach na si Sara? Na-convict na si Sara? Paano siya makakatakbo sa 2028? Sinong patakbuhin nyo? Si Baste? Si Pulong? O sabi ni Alvarez, ni Congressman Alvarez, si Digong daw. Sir, ano ka na naman dyan? Ano na naman hugot mo yan? Paano si Digong? Bawal nga ulit mahalal ang naging presidente na. Si Digong daw. Ang justification niya, kasi sinasabi naman sa konstitusyon, re-election daw po ang bawal. Ibig sabihin, pwede daw nagpahinga naman daw pwede ulit tumakbo. Ewan ko sa'yo, sir, interpretasyon niya yan for the longest time. Sapol kayo ngayon, nakahanap kayo ng katapat, babae pa. Yes. Ang una kong sinabi dyan noon ay Ito na, usapin na ng dictatorship. at sa Pangulo. So alam na natin kung saan ang punta nila. Play. Gusto nila ulit makuha ang
power, ang authority, Ang allegation position. po is they are veering towards dictatorship, referring to Yes. the president. Ang una kong sinabi dyan noon ay anong ebidensya? Paano mapapatunayan? At tulad na sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Oh! Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. Oh! Ano pa ba? Oh! Ang bigat! Ang bigat ka, Coffee. Hindi ko ma-process, oh. Ang bigat ng statement na yan. Nung prosecutor pa lang daw si Digong, eh, proud pa siya. O, bihasa pala magtalim ng ebidensya at mga intriga. Eh, proud pa siya dun eh. O yan, bumabalik sa kanya yan. And may example, may exhibit, may ebidensya. Yan oh, yung kaso ni Leila de Lima na eventually ibinasura din. O, kunyari lang pala yan. Planta lang pala yan ng mga ebidensya. Eh, dyan daw pala magaling si Digong, sabi ni Attorney Claire. Sapol kayo dyan. Ang bigat nitong statement na yan ha. Aray ang mga DDS ngayon yan. Mamaya-maya tingnan ninyo. Pakinggan ninyo. O kaya mamayang gabi, bukas na kay Attorney Roque na yan. Sorry, natawag ko tuloy Attorney ang Pugante. Na kay Harry Roque na yan. O, nag-i-explain na yan. Ipinagtatanggol si Digong daban dito kay Attorney Claire Castro. Tingnan mo ka, Coffee. Mamaya, bibuelta na yan. Yung mga abogado ni Digong yan, sila Panelo, bibuelta na yan dito sa statement ni Attorney Claire. Kasi nga naman, may punto. Intriga kayo ng intriga, papalabasin ninyo fake news na papunta na tayo doon sa dictatorship. Saan ang ebidensya na papunta na tayo doon sa dictatorship? Na nagiging diktador na daw si PBBM. Saan ang ebidensya? Dinadahilan ninyo, ginigiit ang inyong karapatan magsalita. Freedom of expression. Oy, yung kay John Abines daw, hinuli, kinulong. Fake news naman talaga yung tao na yun eh. Oh, idadahilan nila, yan daw ay isang halimbawa ng panggigipit. Wow, edi wow. Nakahanap kayo ng katapat ngayon, oh. Humanda na yung grupo ni Attorney Claire. Siyempre, bibueltahan na siya. In fact, sinimulan siyang bueltahan. May pinapakalat na silang video, yung nasa MPD daw ito ka-coffee, nung ipinagtatanggol ito yung kanyang kliyente, kinulong daw dahil nag-orimentado daw ito. Yan ang pinapakalat nila ngayon. O sige, good luck sa inyo. Labanan kayo niya, matapang eh. Ay, nako, pahiya kayo ngayon. Maraming iiyak na mga DDS ngayon. Ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte, gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Wow! Very strong pa. Dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Thank you po. Salamat po. Sakit dun ah. Dati kang presidente, tapos yung characteristic mo, yung description sa'yo ng tao, mga intriga, Marites ba? Mga intriga at magplanta ng ebidensya. Biruin mo. Dati kang presidente, insulto yan ha. Insulto din sa mga followers mo. Kung may legacy ka nagawa, insulto yan. Na ugali mo, intrigero, tapos nagtatanim ka pa ng ebidensya at may example at may patunay, yung kaso ni Leila de Lima. Sapul na sapul. Aray ko po. Masakit ang damdamin ng mga DDS ngayon. Sinakta ni Attorney Claire. Humanda na kayo. Humanda na kayo. Ito, kampo ni Attorney Claire. Bakbakan na kayo ng mga DDS ngayon yan. Nagsisimula na yan. Bibuelta yung mga yan. Kasi, kinakagat na sila ngayon. May pangil na ngayon eh. Noon kasi, kinukonsente itong mga to eh. Kaya kung ano-anong ginagawa nila, kaka-fake news, pakalat ng kung ano-ano, kinukonsente eh. O ngayon, may mga pangil na ngayon. Napapansin ko ha, nagiging very strong itong administrasyon na to. Kung sinasabi nila weak, naghahanap kayo ng strong ha. O yan na, andyan na ang strong leadership. Huwag nyo expect sa presidente yan. Kasi, hindi ko alam, naman tayo eksperto, di ba? Pero sa mga nababasa natin, sa leadership, wow, leadership, ang lalim, no? Kung sino yung puno, di ba, paano ko ba ito explain? Kung ikaw yung puno, hindi ikaw yung kakahol. Kukuha ka ng kakahol. Kumbaga, sa governance, sa leadership, kailangan
Hindi ko sinasabi na nag-a-apply sa Pilipinas to ha, but in other countries also. Kailangan compassionate yung imahe mo, soft yung imahe mo. Hindi naman at all times, no? Pero usually ganyan. Kumbaga, kung makikipagbalahuraan, kung makikipagbardagulan ka, it is not the one no, nasa taas, no? Hindi yung presidente, kundi yung kanyang mga alter egos pwede. Halimbawa, in this case, si Lucas Bersamin, alter ego yan. Ito, spokesperson, pwede rin yan, ka-coffee o PCO. Sila yung babakbak, hindi yung ikaw presidente. Bababa ka sa level ni Harry Roque, makikipagbardagulan ka kay Harry Roque. Kay Panelo, definitely hindi. Yung mga alter ego, may suporta yan ng presidente? May instruction ba yan ng presidente? May basbas ba ng presidente yan? Definitely. Meron yan. Kasi hindi naman ganyan magiging katapang yan kung walang suporta ng presidente. Sinusuportahan ng presidente yan. Assured yan ng presidente na gawin ninyo yung trabaho ninyo at nandito ako sa likod niya. Kaya ganyan yan. Which is deserve lang nito mga Duterte na makatikim man lang ng pangil mula sa mga alter ego ng presidente o sa mga employees ng presidente. O, naghahanap kayo ng katapat o yan, nakahanap kayo ng katapat. O, bakbakan nyo ngayon si Attorney Claire. Good luck sa inyo. Siya, sige, ikomento ang inyong opinion, ka-coffee. Baka may mga nais po kayong ikomento, sabihin. Yung example ko pala, ka-coffee, na dapat ang leader ay medyo hindi ganun ka-strong, no? Compassionate yung image, soft yung image. Halimbawa, North Korea. Yung Kim Jong-un, ang pangalan nun, yung presidente nila, yung hepe nila. Di ba? Unti-unti, kasi very strong yung image, nakakatakot yung image eh. Pero binabago nila yung imahe niyan eh. Ginagawa nilang soft. Bahagya, no? Kasi very strong yung image ng North Korea. Ano pangalan? Kim Jong-un ba yun? So, ang ginawa nila, yung kapatid, yung ginagawang tagabakbak, yung kapatid ng, ano na yun, North Korea. Ano pangalan nun? Kalimutan ko na. In the meantime, a Ukraine military spy Yung pangalan nun? Kasi nagiging estilo pala ng pamamahala yan. Hindi dapat ikaw yung presidente, ikaw yung bakbak ng bakbak, no? Ano pangalan ng North Korea? Yan. Yung Wait lang, ito na. Nabasa ko lang ito eh, ng isang araw. Tama, Kim Jong-un. So dapat, hindi yung pinaka-top yung bibira. Ang ginagawa nila dito sa North Korea, yung kapatid, hino-hone nila yan para yun ang tagabakbak. Kumbaga, gagawa ng mga dirty jobs. Alam niyo na ibig sabihin ng mga dirty jobs, ka-coffee, no? Hindi mo ipapagawa yan sa presidente. Kung halimbawa, balahuraan ka, syempre hindi mo ipapagawa yan doon sa presidente. Kukuha yan ng mga attack dogs, ng mga taga-kahol, at magdidesisyon o gagawa ng mga dirty jobs. Yun yung sinasabi natin. Na ginagawa daw yan sa iba't ibang gobyerno, sa iba't ibang sistema, which I think slowly napapansin natin na gawin natin yan. Huwag natin hayaan kung sino man yung nasa likod ni PBBM, kung sino nasa core niya, huwag niyong hayaan na ang presidente bumaba sa level ni Harry Roque at bumaba sa level ni Panelo at makipagbardagulan. Hayaan mo yung ibang tao. Halimbawa, in the case of ES, Lucas Bersamin, sila makipagbakbakan dyan. Si Castro, Atty. Castro, sila makipagbakbakan dyan, wag yung presidente, which is common naman daw sa kahit na saang gobyerno. I hope nagigets nyo yung punto ko. Hindi ko lang siya ma-explain ng maayos, no? Pero I hope nagigets ninyo. O siya, sige, i-komento ang inyong opinion, reaction, ka-coffee dyan sa ating comment section para mabasa po yan ang iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, please like and follow yung nasa Facebook, no? YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated din po kayo sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.